Punta na tayo sa ating pangalawang topic. Punta na tayo sa ating next topic. Ayan. Bakit kailangang itanggi ni Sara ang power grab? Ayan. Hindi, di ba? Nagsabi siya, hindi niya gustong kunin. Sabi niya, hindi ko gusto ang posisyon ni PBBM. Unsa maniday. Bakit kailangan niyang itanggi yung power grab? Ito the question isn't whether gusto ni Sara Duterte na maging presidente right now. The more important question is bakit kailangan niyang direktang sabihin na hindi niya gustong kunin yung posisyon ni Pangulong Marcos habang mainit ang political tension at impeachment discussion. Yung usapan natin ngayon is not about ambition lang, kundi tungkol sa political messaging, timing at public perception. Mga birador mga Siresa Force natin dyan. Sara Duterte, dun sa sinabi niya na hindi niya gustong kunin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, at first glance, parang simple clarification lang ito para sa publiko. Parang ganun lang, di ba? Pero, but hold on. Normal ba para sa isang politician na kusang maglabas ng ganitong statement kung wala namang umiikot na issue o aligasyon? Di ba? And this is where maraming mapapaisip na hindi kayang gawin ng mga DDS dahil bukod sa fake news. Ulit. Nawala ang concept ko. Di ba? And this is where maraming napapaisip. Parang basketball coach na biglang nagsabi wala siyang planong palitan ang star player ng team. Kahit wala namang nagtatanong tungkol doon. Voluntary na nagsabi. Di ba? At dyan nagsisimulang magtanong ang publiko kung ano nagtulak sa ganitong clarification. Mga tropa, it's no secret na may mga political developments nitong mga nakaraang buwan that fuel different speculation tungkol sa relasyon ng dating uniteam partners. Pero ilang taon na, di ba? For all we know, alam naman namin kung ano talaga trip mo, Sara. Hindi mo kailangang sabihin. Hindi mo kailangang sabihin na ayaw mo na palitan si PBBM. Nakita na namin yung posisyon mo nung nandun ka sa The Hague. Di ba? Kung ano sinabi mo. Yung kilos o yung galaw mo. Yung pagsabotahe mo sa pamamagitan ng pag-discredit sa mga naging proyekto ng Pangulo. Lahat na lang isinisisi mo kay PBBM. Sino ba magbe-benefit dun sa mga pinagsasabi mo? No? Sino ang magbe-benefit kung sakaling mawalan ng gana yung publiko sa pamahalaan dahil sa mga paninirang sinasabi mo? Kung sakasakaling matanggal si PBBM, sino magbe-benefit? Kaya kami, no need for you to deny it. Kasi hindi kami maniniwala. Di ba? Hindi kami maniniwala. Yung mga pinagsasabi mo, kung hindi nasa bakasyon ka, yung araw-araw na nasa comments sa posting sa Facebook, na mga pinagsasabi mong kabalbalan patungkol sa pamahalaan, no need for you to magsalita. Gets ka na namin kaagad. Gets na namin yung galawan mo. We don't need to guess kung ano ang iniisip ng publiko dahil makikita natin ito araw-araw Di ba? Yung mga kaalyado mo, kung paano sirain si PBBM. For all we know, sino magbe-benefit pagkatapos kung ano man yung kung si PBBM, wag naman po sana, may maalis sa pwesto. Napaka-revealing na nung sitwasyon. Di ba? Mas revealing pa sa isang DDS na nanonood ng bold TikTok video ng naka-full volume. Sa bus. Pero, may napansin ba kayo?
Hindi niya pinag-usapan yung power mismo ha. Ang binibigyan niyan diin ay yung intensyon. Parang negosyante nagsasabing hindi siya interesado bumili ng isang kumpanya. Ang unang tanong ng mga tao, sino ba nagsasabing bibili ka? Parang isang negosyante ang sinasabi niya, no? Kaya, hindi ko, yung kalaban nating kumpanya, hindi ko gustong bilhin yun, ha? Pero, unti-unti mo nang tiniteknikan. Unti-unti mo nang sinisira yung kabila para bumaba yung presyo kasi handa ka ng bilhin yun. Parang ganun yung galawan mo. Diyan nagiging mas mahalaga yung timing ng mensahe. 'Di ba? Ang pinakamahalagang aral dito ay hindi kung naniniwala tayo o hindi sa kanyang pahayag. The more important question is kung ano ang nagiging epekto nito sa mas malaking political picture. 'Di ba? At dito lumalabas ang totoong issue. Sa political perception, no? It is often just as important as reality. Kung talagang walang usapin tungkol sa power grab, no? Bakit ganun yung galawan ng iyong partido? Bakit hindi mo awatin? No? Sabi mo, hindi, wala akong intensyon maging pangulo, wala akong intensyon palitan. Hindi yung ganun. Mas maigi, awatin mo. Sa kanila mo ipaintindi na ayaw mo ng power grab. Na ayaw mong palitan si PBBM. Okinayo, shout out. Parang no, yung kapitan ng barko, paulit-ulit na nagsasabing maayos ang lahat on board, maayos ang lahat. Hindi ibig sabihin na may problema. Pero siguradong mapapatingin yung lahat sa dagat. Putsang sabi, wala naman nagtatanong, ba't sinasabi nito maayos lang ang lahat? Ang issue ay hindi kung sino ang gusto maging presidente ngayon. Ang issue ay kung bakit naging mahalaga para sa isang pangunahing political figure na magbigay ng ganong mensahe sa ganitong timing. Is that coincidence? I think not. Siyempre. 'Di ba? Kaya mga kapatid sa politika, hindi lahat ng statement depende or depensa. At hindi lahat ng clarification ay pag-amin. Ngunit kapag yung isang leader may kusang nagbibigay ng mensaheng may kinalaman sa kapangyarihan, natural lang na tanungin ng publiko, no? Bakit magkaiba yung galawan nyo kaysa sa buka ng bubig mo hayop ka? Parang ganun ang tanong. Hindi, totoo naman di ba? Kayo ba? Ano ba sa palagay nyo? Ano sa tingin nyo? Yung galawan ngayon ng grupo ni Sara Duterte, galawan ba na ayaw niyang palitan si PBBM? Na for all we know, yung mga retired general na kupal, nananawagan na bumaba si PBBM? Nananawagan, no? Na pati yung mga nasa serbisyo pa, samahan sila? Para anong gagawin ba sa sama? Magbabanding lang, ganon? Bakit? Halos buwan-buwan nagkakandak ng rally ang mga DDS. Maliit, malaki, pero ganun pa rin. Bakit araw-araw ang komento mo dun sa Pangulo? Sablay. Sablay si PBBM. Sablay yung project. Konektado si PBBM dyan sa kaguluhan ng yung flood control project. Biruin mo pati yung kaguluhan sa Senate, naggawa-gawa ng iyong kaalyadong sila Alan Peter Cayetano and yung DDS Senator, ibintang mo sa Pangulo. Pagka napatalsik si PBBM dahil sa mga kadadaldal mo, sino magbe-benefit? Hindi ba ikaw? Bakit salungat? Bakit salungat yung mga pinagsasabi mo?
patungkol dun sa mga kinikilos mo. Kaya, no, kung walang nagtatanong, easy ka lang, huwag ka na muna sumagot. Pag kailangan ng sagot, I think, alam namin kung kanino kami pupunta, kanino kami magtatanong, and definitely, hindi po sa inyo yon, Madam Sara. Pasensya ka na po. Pag-usapang mga tanungan at pangmatindihang sagot, tumabi ka muna, usapang matalino to, diyan ka muna sa tabi.